Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po narito po ako upang ibahagi ko po sa inyo yung direktang panalangin ko para po sa ating banal na Espiritu Santo, ang Diyos na kataas-taasan. Batid ko po na kailangan ito ng buong sanlibutan. Hindi lang naman po sa Pilipinas nangyayari yung iba't ibang uri ng trahedya o kalamidad at pangasalot. Dahil nga po, hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat na ang ating pong inang kalikasan ay talaga pong halos wasak na. So, kaya po dinadanas po natin yung mga ganitong mga pagsubok. Yun nga po ang madalas sabihin natin na kung ano yung tinanim natin, bumabalik po sa atin. So, ang panalangin po na direkta ayon po sa banal na Espiritu Santo na patungkol po sa Kanya ay ang panalangin po ng Salmo 91 po. Ito po naman ay hindi na bago sa pandinig ninyo nating lahat dahil ito po ay naririnig na rin natin sa mga pagtitipo ng iba't ibang grupo na sumasamba sa dakilang Diyos. Pero ayon po sa Kanya, ang panalangin pong ito, ang direkta po na ayun nga po na patungkol sa Kanya. So, manalangin po tayong lahat, hindi lamang po sa bayang Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka at tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib, sa anumang bitag, at kahit anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya ay nakatitiyak ka na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagsapit ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasid at sa panunood iyong mamamastan. Yaong masasamay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay ang kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal, na kahit na anong uring paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel na silang susubaybay. Kahit saan mang dako ikaw maparoon, tiyak na iingatan. Sa kanilang palad, ikaw ay itatayo at sila ang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangis, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababagsik. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas yaong tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako ay kikilanling. Kapag sila ay tumawag,
laging handa ako na sila ay pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay aking sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay aking pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Sumaating pong lahat ang pagpapala po ng Banal na Espiritu Santo, ang Diyos na kataas-taasan. Ganun na lamang po ang pag-ibig po ng Diyos na kataas-taasan sa buong sanlibutan. Alam po niya na lahat po tayo nakakaramdam ng pangamba, takot, alalahanin. Pero sa ayaw po sa gusto nating lahat, magaganap kung ano po yung nakatakda. Ang sinasabi po ng Banal na Espiritu Santo ay magpakatatag po ang lahat. Hindi naman po siya magpapabaya. Nasa panahon po tayo ng paglilinis, kaya sa sobrang dumi po, talaga pong hindi lang po medyo at talaga pong masakit. Magpakatibay po. Maniwala po kayong may Diyos na totoo. Nandito na po tayo sa punto na talagang ito na po ito. Sobrang dumi na po ng dating paraiso. So, mag-uumpisa na pong maglinis. Kiskis dito, kiskis doon. Hindi lang po kiskis. Bunot dito, bunot doon. Kaya, nananawagan po ang Banal na Espiritu Santo sa ating lahat. Itakwil nyo na po ang lahat po ng gawain na nakakasugat sa damdamin po ng Banal na Espiritu Santo. Lahat po ng bagay na nakakasugat sa buong sanlibutan ito. Ang pagsamba, ang mga ritual para sa dilim, magkaroon lang ng kapangyarihang angkin. Kapag ang kalikasan po ang kumilos, wala pong makapangyarihan, wala pong mayaman, walang mahirap, wala po. Pag ang kalikasan na po, dahil tayo po, nandito po tayo, nakikitira lang tayo. Ang kalikasan po, sila po yan. Pag gumalaw ang hangin, ang tubig, ang apoy, saan po tayo pupulutin lahat? So, ito na po ang panahon. Magmahalan, magtulungan, magtiwala. Ang inang kalikasan na po ang gumagalaw at kumikilos. Kahit gaano pa po tayo katibay, pag yan na po ang mawawala po tayong lahat. So, yun lang po. Maraming pong salamat. Salmo 91 po, makikita nyo po yan, panalangin na yan kahit sa sa YouTube o i-google po ninyo, po ninyo, makikita nyo po doon yun. Kung sa panahon po na halos pakiramdam nyo, wala nang matakbuhan, wala nang makakatulong, may Diyos pong nakatunghay. Magpakatibay po at magpakatatag tayong lahat. Yun lang po. Hanggang sa muli po, maraming pong salamat ulit sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Paalam. Manatili po yung pag-ibig natin sa isa't isa. Huwag na po tayong mag-away-away. Magmahala na lang po tayong lahat. Magpakatibay, magmahala na lang po tayong lahat. Bye-bye!